In this video, let's talk about time frame alignment sa top-down market analysis. Sa trading, normally hindi lang tayo nakafocus sa iisang time frame lang. Madalas, binabasa natin ang nangyayari sa higher time frame. Kasi bawat time frame, merong iba't ibang mga market participant at sa higher time frame, dun madalas nagpa-participate ang mga whales, long-term investors, mga smart money at sila yung may kakayahan na pagalawin ng market at sumasabay lang tayo sa agos. Kaya kailangan alam natin yung mga point of interest sa higher time frame pababa. Regardless kung sa 1 minute or 5 minute tayo nagte-trade, importante yung time frame alignment. So sa top-down market analysis, tatlong layer ang lagi nating hawak. Number 1, sa higher time frame para sa bias. Number 2, middle time frame para sa structure. At number 3, lower time frame para sa entry. Simple lang naman ang rules. Kailangan kung bearish tayo sa bias, ganun din dapat sa structure at sa lower time frame for entry. Ginagawa natin ito para makahanap tayo ng mas high probability trade. Kasi imagine yung mga long-term investor nakatingin sa daily time frame, they are bearish. Yung mga swing trader sa 1 hour time frame, they are bullish. Tapos ikaw sa lower time frame, neutral. So walang time frame alignment. Posibleng makachamba ka ng trade pero yung probability ay mababa kasi hindi nagkakasundo ang sentiment ng mga market participant. So ang rules, kung bullish ang bias natin sa higher time frame, ganun din dapat sa structure ng middle time frame at sa entry, bullish din dapat tayo bago tayo pumasok sa trade. It's a simple system and rules that we need to follow. Para hindi nakakalito, iset natin ang natural pairs ng mga time frame, yung mga practical na combination na ginagamit ng karamihan sa mga market participant. So gamit ang chart na ito, for example, 5 minute ang entry natin. Gusto natin dito pumasok, mag-take ng position. Ang structure alignment niya ay sa 1 hour at ang bias ay sa daily. Another example, kung sa 15 minute tayo nagte-trade, 4 hour time frame ang structure at weekly ang bias. Dito naman sa time frame alignment na ito, walang tama at mali. In my experience, ang entry ko ay sa 15 minute, 1 hour structure at daily ang bias. So it depends on trader preference based on your experience. Karamihan kasi ng mga newbie, nagfo-focus lang sila sa specific time frame at hindi pa nila kayang isabay ang ibang time frame, pampagulo lang daw. Darating din kayo sa point na maiintindihan nyo yun ay kung aabot kayo sa level na yun. Kasi mostly ng mga nagsisimula sa trading, hindi na nagpo-progress at maintindihan pa yon kasi they already quit without properly understanding the game. Ngayon, paano natin ito pinagsasama-sama? Nagsisimula tayo dito lagi sa bias, which is yung higher time frame. Dito tayo tumitingin sa context na gumagalaw sa buong week or day. Nasaan tayo relative sa previous week, day, high and low. May malalim bang displacement candle na nagmark ng intent? Sumalo ba tayo sa old high, low at nagprint ng rejection? So bibigyan ko kayo ng example ng top-down market analysis dito kay BTC. Sabihin natin na ang bias natin ay manggagaling sa daily. Ang structure sa 1 hour at ang entry ay sa 5 minute time frame. Uunahin natin sa daily time frame ni Bitcoin para makita natin ang bias judgment. Bearish ba tayo or bullish? In this case, BTC retest the previous high. Obviously, this is an all-time high. After niya mag-retest sa 123,000, sinundan ito ng mahabang red long candle. Sign of extreme selling. And this is a bearish engulfing pattern. Nasa premium area at nasa all-time high. Merong mga confluence. So obviously, ang magiging bias ko dito is bearish. Pero bakit? Nasa bull market tayo. Bakit ka magiging bearish? Well, magiging bearish tayo sa susunod na price action. And my anticipation for this ay maraming magte-take profit, maraming mag-short dahilan para magkaroon ng retracement. And retracement is normal in a bull market. And that's my bias, a possible retracement sa previous swing low. So bearish tayo sa daily. Now let's go to 1 hour time frame. Dito sa trading view, makikita pa rin natin yung horizontal line ng swing high and swing low. Now dahil bearish tayo sa daily, kailangan natin makita kung meron din bang bearish structure dito sa 1 hour time frame. Kung mapapansin nyo, meron ditong long uptrend rally. Then after niya ma-sweep yung liquidity sa previous swing high, nagkaroon ng rejection para i-sweep din yung equal low dito. And that would be a sign of displacement na posibleng ito na ang simula ng pagbabago ng trend dito sa 1 hour time frame. So bearish tayo sa daily at bearish na din tayo dito sa 1 hour time frame. Now, baba tayo sa lower time frame which is sa 5 minute time frame para maghanap ng bearish setup for short opportunity entry.
Dito sa lower time frame, nasa consolidation phase si Bitcoin at mukhang magbabounce based on structure. Parang merong inverse head and shoulder. Pero hindi tayo maghahanap ng long position dito kasi sa mas mataas na time frame, bearish ang outlook. In this case, short setup lang ang hahanapin natin. Meron tayong ilang short trade opportunity dito sa order block ng previous swing high or sa mas mataas na parte. Merong void and another order block. In this example, itong order block na ito, we can take a short position at ang stop loss sa ibabaw ng swing high. It depends sa reading nyo. We can scale our entry. Kung medyo alangan tayo, maglagay ng tight stop loss. Then take profit sa swing low. Kasi kung tama ang assumption natin, hindi na dapat mababasag ang area of resistance na yan. So nakapasok na tayo dito sa trade. It's a waiting game. Yung mga newbie, kapag ganitong nagko-consolidate yung price sa entry area ng medyo matagal, kinakabahan na. Pero we have to trust our trade and don't do anything stupid. At sa example natin na ito, this is a win trade. At dahil ang expectation natin sa daily ay bearish at posibleng bumaba ito sa previous swing low ng daily, then dito sa lower time frame, we can short continuously kung meron at merong lumalabas na trading setup. Pero bago tayo magstay dito sa 5-minute time frame, we need to observe our bias sa daily at yung structure sa 1-hour time frame kung may mga pagbabago ba. Katulad dito sa 1-hour time frame, nag-create na siya ng bagong lower low pagkatapos niyang basagin ng previous low. So there is a possible relief rally at meron tayong bearish FVG dito na posibleng balikan ng price. Baba tayo ulit sa lower time frame for entry. So ito yung FVG na ipinapakita sa 1-hour time frame at sa area na yan, bandang taas meron tayong order block. Lagyan natin ng horizontal line ang swing high na ito. Sa itaas niyan, yan ang ating stop loss level at aantayin lang natin na bumalik doon yung price. At kung mapapansin nyo, nagko-consolidate yung price dito sa 5 minute at kung dito lang tayo nakafocus, maghahanap tayo ng mga optimal trade entry, order block, FVG, etc. sa choppy market, din hindi siya align sa ating structure and bias. It's a waiting game. Kung hindi na bumalik sa ideal entry natin, then we don't have a trade. Take profit natin dito sa swing low, depende sa atin yan kung saan ang gusto natin na take profit area. Kung mas preferred natin sa swing low ng 1-hour time frame, it's okay. Depende yan sa sistema na gusto nyong i-implement. You can also use trailing stop or trail your profit. It's case to case basis. Laging trader preference yan. Ang binibigay ko lang kasi dito na example ay yung pinaka-simple idea. So in this particular trade, it's a win trade again. Although mas malayo yung take profit natin, ipinapakita ko lang sa inyo na posible yun. Kasi sa bias natin, dito sa daily, ang assumption natin ay bababa pa sa swing low. Nandito pa lang siya at meron pang opportunity to continuously short hanggang bumagsak siya dito. Now, kung bumagsak na yung price dito sa swing low, what is your bias? Kung hindi mo alam, then wala kang bias. You are neutral at mahirap mag-trade kung hula-hula ka lang. Considering this is a support area, then pwede siyang mag-bounce dyan. Or babasagin niya pa ito to create a new low. Kasi in a price action, hindi naman basta-basta magbabounce yan sa support. Minsan sumusundot pa yan para kunin yung liquidity sa ilalim. So in simple terms, dito sa time frame alignment, dapat align yung 3 time frame. Kung bearish tayo sa daily, dapat bearish din tayo sa structure sa Harley time frame at maghahanap tayo ng bearish setup sa 5-minute time frame. At kabaliktaran lang nun kapag nasa bullish scenario tayo. There is too much to discuss sa konsepto na ito. Pero I hope meron kayong nakuhang kahit konting idea kung paano ginagawa ang top-down market analysis sa tutorial natin at mai-apply nyo sa inyong trading system. Okay? So yun lang ang trading tutorial natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.